Kung may allergy ka sa pagkain, pwede ka rin magkaroon ng pantal. Usually, the earliest, a few seconds or few minutes, ninunguya mo pa lang, pwede ka na mag-react Or minsan, kain mo na, dumaan na sa tiyan mo, 1 or 2 hours, pwede ka nang mag-react. Minsan, hindi siya mag-manifest ng rash. Minsan, pwede kang magsuka after eating, diarrhea after eating. Pero most common pa rin, mangangati ka, magkakaroon ng rash, then pwedeng sumabay rin yun, ang either pagsusuka or diarrhea. Ang problema po kasi sa allergy, sa pangkalahatan, ang allergy po ay walang lunas. Wala siyang cure. Kasi abnormal na yung immune system mo We can control through medications. At isa pang paraan is, iiwasan mo rin yung trigger ng allergic rhinitis mo. Pag maganda ang gamot or sumusunod ka sa gamot na nireseta ng doktor mo or masigasig kang umiwas sa mga allergens mo, pwedeng makontrol yung simptomas mo. So pwedeng lumipas ang taon or even dekada na wala kang simptomas. Pero in the future, meron pa ring chance na pwedeng umulit yung simptomas mo, yung allergic rhinitis mo, pag na-expose ka ulit dun sa trigger mo or yung allergen mo. Parang it's a lifetime disease. It's up to you kung kailan mo siya mapapahinto or parang makokontrol. Nakokontrol lang natin siya, pero hindi natin siyang kayang tanggalin totally. Okay. Sad to say, it's a lifetime disease. Sa allergy, may pattern. Diba? Pag allergic rhinitis, usually umaga. Barado na ilong niyan. Or kapag ubo, yung bronchial asthma, kalimitan niya, madaling araw. Nagigising sila na uubo-ubo. Tsaka yung mga bata na tumatakbo, pag naglalaro sila, tapos maya-maya uubuhin na sila, sign pa rin yan na meron silang hika Yung binanggit nyo, Dok, yung parang nagluluha-luha. Oo, nagluluha rin yan. Kasama yon sa allergic rhinitis. May mga bawal po bang kainin ang batang asthmatic? Kasama na rin natin not only yung mga asthmatic, may mga skin asthma and also may allergic rhinitis. Usually ako nagbabawal lang unless napatunayan na may allergy siya sa isang particular food or food group. Ngayon, kung wala namang ebidensya, pwede niyang kainin any food they like. Usually, in-advise ko lang, watch out na lang kung in the future kung magkakaroon ng reaction. Pwede kasing wala siyang reaction ngayon, pero in the future, pwede mag-develop ng allergy. Bibihira kasi ang food na mag-cause ng atake ng asthma. Usually, ang common pa rin na magpapa-atake ng asthma mo is yung mga allergens na nalalanghap mula sa hangin, tulad ng alikabok at mga pollens. Pero kapag sa balat, very common ang chicken, eggs, isda, seafoods, yan. Yung mga may preservatives na nagfe-flare yung asthma, yung skin asthma nila. Sa mga pasyente, kapag flares na flares talaga yung atopic dermatitis nila, medyo sabihin ko, wag munang kumain.